Welcome to Huwadcom, kung saan ginawang hero ang mga drug lord. Correct. Nakikita na po natin yung tunay na kulay, no? Kung sino po ang pinaglilingkuran nitong mga to. Kung taong bayan ba o iba. May proposal ako magkaroon ng summit ang pro-Duterte vloggers to strategize for the campaign. Malabo po yan. Sino po mananawagan yan? Hindi po ganun kadali. Pag sila nanawagan, hindi ako atin. Di tapos na kagad. Alam niyo po ang mga vlogger, no? Nagsimula kami na sulo-sulo, no? Hayaan niyo na po kami mga vlogger. Mga political party na lang po ang mag-meeting-meeting. Mahirap pong mas gusto ko po yung mga vlogger ay hindi po iisa yung nasa isip. Mas gusto ko po na yung mga vlogger ay independent from each other. Kasi doon lang kami huhusay. Ang mangyayari po niyan, pag nagkaroon kami ng samahan, tapos isa na lang yung dadali namin, maghihintay na lang yung iba. Ano bang ano natin? Anong issue dadali natin? Pangit po yun. Mabablanko po yung mga vlogger po, hindi unlad. Vlogger naman po kami, hindi naman po kami political party. May mga vlogger naman po na political party members na, di okay na sila doon. Ganyan ginawa ni Coach Jarrett sa mga vlogger dati, nagkagulo-gulo sila. Kuya Bads, tirahin mo na. May point ka rin. Opo, mas maganda po. Kasi eto, ideya namin to. Matakot po kayo pag isa na lang yung ideya lumalabas sa mga vlogger. Ibig sabihin nun, may nagdidikta na sa amin ng mga itatapik na mga sasabihin. At yan po, pwede naman yan. Ganyan po yung mga nangyari sa mga bayarang vlogger. Kaya kita nyo, iisa yung tema nila. May time nga na binanatan ako ng lahat, di ba? Ng mga kalabang vlogger. Iisa lang yung pinamudmud sa kanila kasama si Abi. Kaya pangit po yun. Maganda po ngayon, kahit parang nagkokontrahan kami, okay lang yan kasi ganyan talaga yung ganyan yung pagsarili mo yung utak mo. Mas maganda po yun. Ako, ayun yung gusto ko na wala nagbabayad sa akin kasi ako pa Once na binayaran na ako, puta, hindi po pwedeng hindi mo itapik tong mga gusto namin, bayad ka 'di ba? Yan po yung problema ng mga bayaran, pati yung kanilang mga gustong itapik, mawawala na sila. Tama boss, para wala nagdidikta. Marites Lobido, truth or lies? Hindi po ako mahilig sa grupo Happy life. Gusto ko po malaya lahat. Alam niyo yun, yung malaya, yung walang... Ako po kasi, ang tendency ko, halimbawa gumawa po ako ng grupo. Ang tendency ko po, didiktahan ko yung mga kasama ko, di ba? Kasi una, feeling ko mas magaling ako sa kanila. Tapos sila, mararamdaman nila rin nila kalaunan. Sa simula, parang pantay-pantay pa kami, pero kalaunan, marirealize nila na di hamak na mas magaling ako sa kanila. Kaya, babaw na lang sila sa akin. Ayoko po ng ganun. Maganda po yung ganito na lahat ng may ideya, magbablog. Lahat ng may utak, magblog. Magbablog. Lahat ng may utak, magblog. Dapat ang concentration ng mga PRRD vlogger sa Davao, nandun talaga. Ikaw naman, Paul, para mo sinabing sa Davao, hindi po ganun. Davao, kaya na nilang ipanalo yan. Pero marami pong vlogger sa Davao Pero siyempre hindi po pwede na Davao po kami. Pambuong Pilipinas po kailangan natin yung Duterte senators. Kasama ba si Willie Rebellion sa iboboto natin? Hindi po. Dinideny niya yung yung pagtataas ng kamay ni Tatay Digong at iniimbita niya yung mas mas pabor sa administrasyon. Solid Duterte.
team kami. Journey yata ang ibig sabihin ng ipanaw. Willie Revilla, may kalokohan yan. Huwag natin iboboto, masyadong mayabang. Pinagmamalakihan nga, bakit daw wala siya sa PDP? Hindi raw siya, siya pa pala. Wala raw nag-approach sa kanya. Ikaw pa i-approach? Tindi mo. Mamaya mapahiya pa PDP sa'yo. Magre-resign po ba si Lagdameo? Aba, hindi po natin alam, pinagre-resign ba? Dito po sa administrasyon na to, kahit na ano pa po, kapalpakan, wala po resign. Ang pinagre-resign po rito yung mga Duterte at saka yung mga tatakbo eh. Ipanaw min ilakbay. Sabi ni Dolphy kung sakaling manalo siya, anong gagawin niya sa Senado? Ganun si Willie, sana maka-relate siya. Sinabi niya nga yun eh. Baka sayang lang daw ang boto natin sa kanya. Kasi wala daw siyang alam sa batas. No? Sinabi niya yan noon January. Ngayon, iba na. Boss Buds, pasaringgan mo yung vloggers na ayaw ng 100% para di ko nasuportahan. Clue Idol D. Wala po akong alam dyan kung sino man sila. Sinasabi lang po nila dito na may mga vlogger na nagsasabi na wag iboto yung 100%. Depende nga sa inyo yan eh. Kung sino, ano ba talaga kayo? Duterte ba kayo, supporter, o supporter lang kayo ng vloggers? Kung supporter lang kayo ng vloggers, di sundin nyo po yung vloggers. Dapat pinatakbo nyo na yung vlogger para makaranas mamulitika. Di ba? Iba po kasi yung wala kang kaalam-alam sa politika. Biruin nyo, itanong nyo naman kung bakit ayaw nila kay Bongo at kay Bato. Nakukulangan lang sila. Hindi ba kayo nakulangan sa mga taga-administrasyon? Ibig sabihin, pag hindi nyo binoto si Bato at si Bongo, di ang iboboto na taga-admin? Close ba kayo kay Bisdak? Lahat po ng vlogger, ganito po ang sitwasyon ko. Pag nagkita-kita kami, wala naman kaming problema. Mas lagi ko kasi nakikita sila Bistak at si BMR. No? Kada atin po ako na rally, kada atin po ako na activity, laging naroon po si Bisdak at si BMR. Tsaka yung the rest. Sila Pans TV, sila lahat ng mga vlogger na yun na tinatawag nating mga tagalupa. Hindi po hindi yung nang-aasar kasi kami noon, mga alta sosyudad na vlogger, tsaka kami mga maglulupa. Yun, mga maglulupa. Taga Sorsogon din ako pero noon pa Duterte na pamilya ko. Yung vloggers na pili lang ang ini-endorso ay di original. Kahit po hindi original eh. Kahit po hindi po pa originalan yan. Huwag niyo na po problemahin yung mga vlogger. Kayo po ang kinukumbinsi ko, kayong mga nanonood dito. Kasi kung vlogger kayo ng vlogger, kahit ako pag sinabi ko balang araw na wag natin i-straight kasi iboto natin yung, lalo na kung taga-admin, alam niyo na naganap sa akin, di ba? Iboto natin si ganun. Pero sa admin galing, alam niyo na yun. The Apricot, Bistak at BMR laging nasa ground mga yan. Hindi lahat DDS vloggers loyal Duterte, kaya ako may reservation sa ibang DDS vloggers except Boss Badong. Good morning po Sir Buds. Dan like na po watching from... hindi ko po sinisiraan yung mga vlogger. Sabi ko nga, paniwalaan nyo sila lahat. 95%, 99%. Paniwalaan nyo. Pero yung iboboto, kay Tatay Digong tayo, politiko. Yan yung leader natin eh. Sa lahat po na issue, siyempre nag-research yung mga yan, pro Duterte sila, walang problema sa akin. Pero pag may sinabi sila na kakontra kay Tatay Digong, lalo na sa endorsement, bakit nyo susundin? Tatay Digong kayo? Senator si Pastor Kibuloy at Team Duterte. Halimbawa po, may inendorso sarili si
BP Sara at sumobra tayo sa 12. Doon tayo mamimili bilang kulto ni Digong. Eto matatanggalin natin. Halimbawa, naging 15. May inendorso si BP Sara na 5 na wala doon sa kay Tatay Digong. Tsaka tayo mamimili. Pero ngayong pasok lahat, magbabawas pa kayo, pasok naman lahat. Nina, thank you very much sa $5. Saudi, sarili natin unahin, inshallah. Huwag magturo po. Dati ayos lahat kahit mamili sa lineup kasi hindi naman ganito kagarapal ang pass admin. Correct. O, yung dati nating ginagawa, hindi na po ubra yan ngayon. Kasi garapal nga, tama. Nina, thank you very much sa $5. Uy, nakakalimutan nyo magpakape. Uso pa yan. Maganda siguro, Boss Bats, magkaroon ng debate sa pro-BBM vloggers at pro-Duterte vloggers. O, pagbabayaran po nila ako, makikipagdebate ko sa si Willie sa pera yan, Marcoleta kami sa Marinduque, Noto Tulfos. May sarili tayong isip, alam natin ang nangyayari sa katotohanan. No comment ako dyan sa may sarili tayong isip. Ayun pala hindi nyo pala kailangan ng gabay ng mga vlogger Huwag na kayo manood sa mga vlog. May sarili pala kayo isip Alam nyo, kanonood nyo po sa mga vlog, na-influensyahan po kayo ng mga vlogger. Kahit po, anong tawag doon? Kahit po i-deny ninyo, sa kanonood po ninyo sa mga vlogger, na i-influensyahan kayo. Kahit ako nakaka-influensya din Di ba? Kaya wag niyo pong sabihin na sa sarili lang naisip. It's either straight nyo o hindi nyo straight. Pero wag nyo sabihin na kaya nyo hindi straight dahil sa inyo yun. Na-influensyahan kayo sa paligid. Hindi naman kayo mga politiko Maliban na lang sa talaga kung kayo politikan na noon pa. Maganda din kay PRRD slate kasi puro bagong mukha sa Senado. Correct, Mingiwe party list. Kaya nga boss, Bad sa panahon ngayon, may party list si Bongbong. Yung pong birthday party. Anniversary party. Party. Idol watching from Los Angeles, ganda ng analyzation mo. Kaya nga boss Bad sa panahon ngayon, kailangan natin ang pagkakaisa, solid PRRD lineup. Huwag na muna kayo makinig sa ibang vlogger, baka may ibang agenda niya yan pagdating sa panahon. Taga Ilocos Norte po ako. Aratlis na influencer ako, maski gulpin po ako, Duterte pa rin. Hindi nyo ba napupuna? Bakit ang pinupunterya si Bong? Ang dami namang hindi kilala sa mga in-endorse ni Tatay Digong sa kapartido. Bakit si Bongo tsaka si Bato pa yung mga pinakasikat? Di ba? Meron pong mga paliwanag yan Di ba mali ang impluensya ba doon kung katulad nyo ang mag-impluensya sa amin may tamang direksyon? Hindi naman sabi ko nga lahat tayo na impluensyahan. Kaya nga lagi nating inuulit-ulit dito na eto ang gusto nating mangyari. Ngayon may gusto rin silang mangyari. Depende na sa inyo kung kanino kayo magpapa-impluensya. Pero ako, Duterte na tayo kasi laban to ng Duterte. Alam nila bakit po nagagalit ang Huadcom sa mga namatay na drug lords, protector po ba sila? O, di ba? Yun nga po yung dating sa tao Bakit kayo nagagalit sa mga pulis kung nakakapatay ng mga drug lord? Tingnan nyo, tanong ni Eddie Wow, protector ba kayo? Walang iwanan, PDP laban lang. Huwag naman PDP laban lang, 6 lang yun. 6 lang po yung PDP. Dagdagan nyo rin ng mga in-endorso ni Tatay Digong. Bago mukha sa Senado kasi yung lineup ni BBM, puro luma na.
Pabalik-balik. Pabalik-balik na nga. Dati diyan mga kakampi pa ni Duterte 'yan. Namili talaga sila, 'di ba? Namili sila ng kakampihan at pinili nila si BBM. O ibig sabihin, wala man kayong mabato sa kanilang wala man kayong anong tawag doon? Hindi nyo man mabutasan yung kanilang pagkatao. Pero yung kanilang paninindigan naman ang kayang-kaya natin butasan. Di ba sila aware sa mga ginagawa ng administrasyon na to? Bakit sila ay pumayag na ma-align dito sa admin na ito? Panaw. Boss Bad, shoutout kay Goma. Kahit papano tumindig sa issue ng droga, nakabawi at sana hindi bumigay sa harassment ng Kongreso. Ako sa tingin ko, ito si Goma matapang matapang yan, noon pa yan, di ba? Nakipagsuntukan kay Robin. Si Robin, bad boy na eh. Lumaban ka pa sa bad boy, matapang talaga rin si Richard, di ba? Lagi napapaawa yan. Ting merong di ba, yung ano tawag doon, sikat pa dati yun, yung mga Olympics ng mga artista. Pagpanig sa kanila, malambing sila magtanong. Pag oppose, tatakutin. Correct. Kitang-kita yan, di ba, ng lahat ng tao.